Mga ka-Chubby, welcome sa channel namin, Chubby Bikers. Para sa video ko ngayon may isi-share ako sa inyo yung diskarte na ginawa ko kasi nagpalagay sila ng ng gripo. Ito yung bago yung faucet nitong itong lababo. Problema, nung napansin ko, nung binuksan ko itong itong yan, may leak. Ayan, napansin nyo, no? Nagli-leak siya. So, hinahanap ko kung saan nagagaling yung leak. So, ito. Ayan o. Dito. Lumalabas yung tubig dito sa itong cabinet na to. Lumalabas yan yung tubig. Tataka ko, bakit ganun? Sinubukan ko, tanggalin ko siya. I-off ko itong ganito. At hinahanap ko yung problema kung bakit nagli-leak. Wala pala yung goma. Meron kasi meron kasi yung o-ring yung loob na yan. Wala, hindi nila na ibalik. So kaya leak ng leak. Papakita ko sa inyo yung diskarte na ginawa ko kung paano ako gumawa ng o-ring para dito sa itong valve na itong kung tawag dito yung tornilyo yan. Pakita ko sa inyo. Tara. Ito mga ka-Chubby, nung tinanggal ko yung itong hose na to para do sa lababo, papunta do sa kung saan nakakabit siya, kung saan kukuha ng tubig, papunta do sa faucet. Wala wala siyang goma. So yun ang naging dahilan nito kung bakit siya nagli-leak. Pwede naman to gawa ng paraan. Kung meron kayong mga interior, yung medyo makapal-kapal, gugupitin nyo lang para tas i-shape nyo dito. Ayan, ihugis nyo dyan, i-trace nyo para magkakasya dyan, para umipit. Para pagka hinigpitan nyo na itong ganun doon sa faucet, sa ilalim ng faucet, hindi siya magkakaroon ng leak, hindi dadaan dito. Dito dumadaan yung tubig, yun, sa gilid na yan. Basta to, yun, yung gilid na yan. Lumalabas dyan eh. So, dito, tumutulo na lang dyan sa mga ganyan, tumutulo dyan. Pero kung meron niyang goma, hindi yan magli-leak. Nakagawa na kasi ako nito dati. Kaso hindi ko siya na video. Ipapakita ko sa inyo yung naging diskarte ko para sa mga ganito. Kung sakaling meron kayong mga interior, yung medyo makapal, i-shape nyo na lang. Pero kung meron kayong lumang ganito, ito, katulad nito, ito yung mga nasa sa container, yung jug, yung gripo nila. Sira na kasi ito mga ka-Chubby, sira na to. Nagli-leak na siya dito. Hindi ko na siya maayos kasi yung spring nito maluwang na. So hindi na wala akong makitang spring, hindi naman kasya yung spring ng mga ballpen. Kaya ito, kukunin niyo lang ito. Kunin niyo lang ito yung may o-ring ito para do sa container para hindi naman siya mag-leak yan. Kuha lang kayo diyan, di ba? Ngayon, ipatong yung patong niyo yung ganyan. Kung titingnan niyo mga ka-Chubby, malaki siya, malaki itong goma. Ayan di ba? Nalulukot, hindi magandang silyang pag ganyan. So, ganito ang magiging diskarte. Kuha kayo ng gunting. Yan. Kuha kayo ng gunting, gupitin nyo lang. Yan, gupitin yung ganyan. Yan, di ba? Nagupit na mga ka-Chubby, di ba? Gupit na siya. So, pag nagupit na, ipasok nyo dito sa loob, pasok nyo yung ganyan. Maganda ang nito, halos eksakto. Ngayon, i-overlap niyo, 'di ba? 'Di ba ito yung yan na ipasok niyo, 'di ba? Itong yung naputulan, i-overlap niyo, ipatong niyo doon sa ibabaw. Diyan, 'di ba? Pagka ganyan, hindi pa rin magiging maganda ang seal niyan. Anong gagawin natin para maging lapat na lapat 'yan? Kukuha tayo ng ballpen. Sandali mga ka-Chubby, kukuha lang ako ng ballpen. Ito na mga ka-Chubby, meron na akong ballpen. Yan. Yung overlap niya, yung overlap nitong ginupit niya na parang yung parang o-ring nitong faucet na para sa jug. Markahan nyo. Siguraduhin nyo lang tama yung yung na maganda yung overlap niyo, yung pagkakalapat niyo nung goma dito sa hose na to.
Mas markahan nyo lang kung saan nyo kung saan siya umu-overlap yung pinaka niya. Markahan nyo lang siya. Tulad niya, mamarkahan lang natin. Naku, basa. Basa yan, mamarkahan lang. Basa siya mga chabibi. Dapat tuyo para maganda yung pagkakaano. Pero pag kunyari na markahan nyo ng ganyan, o meron kayong pen na yan, namarkahan na, meron na marka, tanggalin nyo. Kaya mga kachabi, diba? Meron na siyang marka. Ang mangyayari dyan, ito yung overlap, diba? Nakaganyan yan kanina eh. Yan, dyan natin siya minarkahan, diba? Gugupitin nyo yan. Yan, kung saan yung marka na yan, doon kayo gugupit. Ayan, ayan, diba? Ayan yung marka, diba? Gupitin nyo lang. So, magiging ganito na yan. Malaki na yung puwang niya, diba? Hindi na siya Pag pinasok niya yan dun sa hose, magiging ganyan yan. Magdidikit yan ganyan. Kasi nga, huhulma siya dito sa bilog nito sa loob. So, tignan natin kung maganda yung magiging niya. Dapat kasi, lapat yan kung hindi magli-leak. Di ba? Okay, mga kachabi. Ayan, 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 Kung kaya nyong eksaktong-eksakto, maganda. Pero yung kahit ganyan na merong space ang konti, okay lang yan. Walang problema yan. So, ang gagawin natin, ikakabit natin ito ulit sa faucet, tsaka doon sa supply niya, yung supply line ito sa baba. As check natin kung magli-leak pa rin siya. Yung mga chabi, ito na yung ginawa natin kanina. Ilagyan natin ng yung o-ring na goma, yung ginapit natin, yung pinakita kong paano siya gupitin para magkasya siya dito sa butas na to, sa bilog na to. So, ikakabit na natin to dito sa faucet. Itong faucet na to. Meron niyang kabitan. Wala akong tool para higpitan siya. Pero dahil sa may goma, tingin ko hindi siya maglilig dahil iipit naman yan. Iipitan niya lang ng daliri. So, try natin. Ayan, mahigpit na yung sa taas. So, ikakabit ko yung dito sa baba. Ito mga chabibi, ito. Yung nasa baba, ikakabit natin sa supply line. Nilagyan ko siya ng teflon dito, ng konting teflon dito. Pero pwede naman siyang wala. Pansin nyo mga kachabi, wala akong tools na ginagamit. Daliri ko lang yung nag-iipit. Okay. Siguraduhin nyo lang, mahigpit nyo yung dito sa taas. Yan. Yung, sisikip naman yan dahil meron goma. So, i-on natin yung bulb. Dali, ito mga kachabi. Di ba kanina malakas yung tumutulo ng tumutulo? Subukan natin kung tutulo pa rin siya. Wala na. Yan wala na mga kachabi. Di ba? Gumana yung yung simpleng lang na yon. Simpleng diskarte lang para mawala yung leak. Ito yan, yung leak niya Nilagyan lang natin ng goma. Lagyan natin siya ng goma sa loob. Ngayon wala nang leak. Pansin nyo, walang tumutulo, di ba? Buksan natin yung faucet. Baka sabihin naka-off sa labas ayan, di ba? So, gumagana siya mga kachabi. Pero, walang tumutulo dito sa ibaba. Di ba? So, ganun lang yung ginagawa kong diskarte. Pag sa mga ganyang mga hose, yun sa kubeta, yan. Yung sa ganyan, nag-leak. Nawala yung o-ring. Kasi nawala yung o-ring Hindi siguro naikabit nung nagkabit nito. Yung o-ring. Hindi ko na makita. So, kailangan kong mag-improvise ng o-ring. So, ayan. Yung mga kachabi walang tulo. Hinigpitan ko lang yan ng kamay kamay lang, wala akong tools. Wala rin akong tools na kakasya dito kung meron man akong liabe, hindi din kakasya dito, napakasikip So kamay lang talaga pinahigpit ko. Pero wala siyang leak. Kahit dito sa ibaba, wala. Diba? Kamay lang yung inano ko dito, kamay lang. Yan. Kaya kayang-kaya nyo rin yan. Pag mangyari to sa inyo, ganun lang yung discard na
pwede nyo gawin. O kaya kung meron kayo alam na iba, hindi yun na yung gawin niyo. Pero ito, shinare ko lang yung ginawa ko sa diskarte. Okay mga kachabibi, ba? Sana nakatulong yung video na ginawa ko ngayon, yung diskarte na pinakita ko sa inyo kung paano ko dinidiskartehan. Pag yung mga hose na ganun, nag-leak, tapos yung goma doon sa loob o yung o-ring niya nawala, diskartehan nyo na lang na kung meron kayong mga interior na gulong na medyo makapal, i-shape nyo lang doon sa butas para maging bilog, tapos i-shoot nyo doon sa loob. O kaya, kung may mga luma nga kayong ganito, yung o-ring nito, sakto siya doon sa isang size, yung medya ata yung size nun sakto siya. Pero yung pinakita ko sa inyo, yung gugupitin nyo ng ganon, tapos i-overlap nyo, tapos guhitan nyo ng ballpen, para talaga, tapos gugupitin nyo yung kung saan nyo yung ginuhitan nyo, para pag kinabit nyo doon sa loob, eksakto yung bilog niya. Mas eksakto, mas maganda. Pero kahit na may konting pong yan, okay pa rin yan, hindi naman mag-leak yun dahil yun nga, nagawa ko na yun sa mga dati kong ginawa, hindi ko nga lang na i-video. Disclaimer na mga kachabi, hindi ako eksperto. So, yun ay DIY lang. Yung discarding ginagawa ko, kaysa sa magano ko ng mga tubero, mahal kasi yung bayad, didiskartehan ko na lang kung kakayanin. Kung hindi na talaga kaya, siguro, tsaka na lang kami tatawag siguro ng talagang magaling na tubero. Okay mga chabibi, kita-kits sa susunod kong video. Maraming salamat po pala sa lahat po ng subscribers namin, sa mga bago namin subscribers, sa patuloy niyong pagsuporta sa channel namin, Chubby Bikers. Sana po paki-like, share, and subscribe po yung video namin para mas ma-recommenda kami ni YouTube sa mas maraming manonood. God bless po sa inyo at ingat kayo palagi. Bye-bye!